Hello mga beshwap, so tanghaling tapat ngayon, alauna ng tanghali. Ayoko matulog kasi ako'y nagpapapayat, kakakain lang namin, tanghalian ni Opa. May share ko lang sa inyo, no? Dati, nung hindi pa ako OFW, pangarap ko magkaroon ng malaking bahay, as in, mga 5 o 4 na kwarto, tapos malaking sala at kusina. Tapos, up and down. Ganun yung pangarap kong buhay, tsaka pangarap kong yumaman. Kasi akala ko dati, nung bata pa ako, pag mayaman ka, masaya ka na kasi nabibili mo ang lahat. Pero hindi pala ganun mga beshwa. Ang pagiging masaya pala ay pagkakaroon ng simpleng buhay. Alam niyo yun? Tamang kumakain ka lang 3 beses isang araw, tapos may merienda. Pag emergency, may pagkukuhaan ka ng pera. Ganon. May konting savings ka, tapos nakakakain ka ng gusto mong kainin. Nakatravel ka pag gusto mo. Ganon yung simpleng buhay mga besh. Pero ngayon, ang definition ko na ng simpleng buhay, sa probinsya. May bahay kang maliit, may taniman kang konting garden, may kaunti kang income at pera, okay na sa akin yun. Ganun yung definition ko ngayon ng simpleng buhay. Kasi dito, lahat naranasan ko na. Naranasan ko na lahat ng luho. Luho, hindi bisyo. Kasi wala naman akong bisyo. Luho, bumili ng sapatos, mga damit, mga bag, mamahalin, makapag-travel. Kaya parang gusto ko na lang pag umuwi ng Pilipinas. Simpleng buhay sa probinsya. Ganun, maliit na bahay. May kaunting garden para may pagkukuhaan ka ng mga gulay. At saka kaunting ipon. Sapat na sa akin. Habang tumatanda ka pala, no, nag-iiba yung perspective mo sa buhay. The simpler life, the happier life. Ganun. Sa mundo kasi ngayon, sobrang komplikado na ang mga bagay-bagay. Tsaka, dati, yung pangarap mo lang, ngayon, sobra-sobra nang natupad mga beshwa. Isa na lang talaga hindi binibigay sa akin ni Lord. Alam niyo kung ano yon? Magkaroon ng asawa at anak. Pero syempre, it will come in the perfect time, perfect place, perfect person. Pasensya na kayo at nagugulo ako sa akin. So ayun, sana magkaroon tayo ng simple at maayos na pamumuhay. Huwag natin hangarin yung sobra-sobrang material na bagay kasi hindi naman natin madadala sa langit yun pag namatay tayo o kung sa langit ba tayo pupunta o kung saan man. Alalahanin nyo, material na bagay lang yun. Hindi natin mababaon sa ating libingan o sa ating pagpanaw. And aside from that, pag marami kang property, pwede bang pag-away-awayan yun ng mga maiiwan mo. Better yet, pag na lang. Pero hindi.